Alright mga kapatid, eto na, maririnig na naman natin si Banlawi. Ano na naman kaya masasabi nito mga kapatid? Ang sabi rito sa balita na pag-uusapan natin ngayon, dapat daw maging handa ang Pilipinas mga kapatid kung sakaling umatras ang military aid ng US o yung suportang militar ng Amerika mga kapatid. Sabi ni Banlawi. No, alam naman natin mga kapatid, ano to bida-bida to. Anyway mga kapatid, bago natin ito simulan, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Tayo lamang ay magbibigay ng reaksyon, opinion, komentaryo sa mga balita ngayon. Samahan ninyo ako mga tol, comment din kayo sa baba. Okay, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. So under 2025, may determination yung current government na ipagpatuloy yung sinimulan nila magmula pa noong 2022. Pero dahil nga nagbago ang panahon ngayon, iba na ang presidente ng Estados Unidos, ay baka magkaroon ng adjustments when it comes to implementation. Kumpiyansa ang Marcos administration na ituloy ang foreign policy nito, partikular tungkol sa pagpapalakas ng defense cooperation sa ibang mga bansa at pagtatanggol sa sariling teritoryo. Ayon sa security analyst na si Professor Romel Banlawi, maraming ulit na natin napakinggan to si Banlawi mga tol eh. 'Di ba? Alam nyo na mga kapatid kung anong pinupunto niyan. 'Di ba? Pero sige, pakinggan natin tas bibigyan na lang natin ng reaksyon. Dumalo nga yan sa China mga tol eh. posibleng Ang gusto niya makipag-usap ang Pilipinas sa China eh. naghahanda na rin ang pamahalaan ng Pilipinas sa anumang pagbabago sa pulisiya ng Amerika sa napipintong pagbabalik ni US President-elect Donald Trump. Ang Trump mga kapatid ay hindi bago, mga tol. Pangalawang pagiging presidente niya na to. Okay? So yung panahon naman ni Trump mga kapatid ay okay pa rin naman ang relasyon ng Pilipinas na Trump nung Trump 1. So ngayong Trump 2, ano ba gusto niyang palabasin? Magbabago ba si Trump? Magiging pro-China na ba si Trump at hindi na susuportahan ang Pilipinas mga tol? Ganun ba ang gusto niyang palabasin? At humina ang kumpiyansa ng ating mga mamamayan sa suportang ibinibigay ng Amerika o kaya ay lumayo na ang loob natin sa Amerika mga tol. Tatandaan ninyo mga kapatid, ang Pilipinas o ang mga Pilipino ay para sa Pilipinas. Hindi tayo kailangan man o kailanman dapat manghawak sa kahit na anong tulong na manggagaling sa ibang bansa. Kung meron, good. Salamat. Kung merong kaalyadong nagbibigay ng suporta, salamat. Pero kailangan ng Pilipinas ay matutong tumayo sa kanyang sariling mga paa. At hindi tayo nakadepende lamang mga tol sa tulong na makukuha natin sa ibang bansa kasi hindi naman nila tayo pag-aari. Hindi naman nila tayo sakop. Sariling bansa natin to eh. Tayo ang numero 1 may pananagutan para ipagtanggol etong ating bansa, di ba? Isa sa mga dapat pagtuunan ng pansin ay ang maaaring pag-atras ng US sa ibinibigay nitong military aid. Implementations ng mga projects and programs, magkakaroon talaga tayo ng adjustments. Halimbawa, humihingi ang Pilipinas ng $500 million sa foreign military funding from the United States. Under the Trump administration, baka hindi na maibigay yan. Dahil para sa Trump administration ay money out yan from the coffers of the United States. Alam niyo mga tol, kahit na anong bansa, 'di ba? Hindi yan basta-basta magbibigay nang wala silang nakikitang pakinabang o balik sa kanila. Kasi mga kapatid, at the end of the day, hindi kapakanan ng Pilipinas ang iniisip ng Amerika kung sakali mang magbibigay sila ng aid sa atin. Kapakanan din nila. Ano bang gusto palabasin ni Banlawi? 'Di ba? Mahal tayo ng Amerika. Hindi ganun yun. Investment ba? Lahat ng mga yan, mga tol, investment yan para sa kanila. Ano ba magiging kapalit mga tol? Kapag pinabayaan ng Amerika, for example, yung suporta nila sa Taiwan, suporta nila sa ibang mga bansa, suporta nila sa Pilipinas mga tol at sa iba pang mga kapanalig nila dito sa Southeast Asia mga tol.
Diba? Ano ba mawawala sa kanila mga tol? Talagang malaki. Kasi unang-una mga kapatid, yung military expansion ng China lalong lalakihan kapag hindi nila kinontrol, kapag hindi nila pinigilan, naging pro-China sila, sinuportahan pa nila ang China mga tol, talagang malalagpasan sila. Yun ang ayaw din mangyari ng Amerika mga kapatid. Hindi nila gugustuhin, ang gusto nila laging nasa top sila. Saka China mga kapatid, papayagan nila na maghari-harian dito sa buong rehiyon na to mga tol. Saka pa, Amerika yan eh. 'Di ba lahat nga ng gera kina-involvean yan eh. Gusto nila lagi silang nandoon eh. Kaya naman ayon kay Professor Banlawi, hindi dapat umasa ng malaki ang Pilipinas sa Amerika pagdating sa suportang ibinibigay sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o anumang tulong sa defense at security ng bansa. Kung magre-rely tayo sa Estados Unidos kasi under Trump administration ayaw niya na Tagapagsalita pala ni Trump to no? burden yung ganyang klaseng mga alliances sa Amerika. Kaya No, tagapagsalita pala siya ni Trump. Alam niya ayaw ni Trump no? dapat mag-adjust, mag-ready tayo, mag-prepare tayo. Depende kung anong ipe-present natin sa Estados Unidos. Kung may papakita natin sa Estados Unidos na napakahalaga na ipagpatuloy yung pagbibigay ng military aid sa atin at ma-appreciate ng Trump administration yung kahalagahan noon, ay pwede magpatuloy. Ayon pa kay Professor Banlawi, mapapansin na rin ang pagbabago sa relasyon ni na US President-elect Trump at Huwag nating pagkakatiwalaan yung ganitong mga kamayan. Nato si Banlawi, ang kulit no? May mga ganitong picture, may mga ganitong kamayan, mga tol, yung mga nababalitang nag-uusap, itong mga leader. Normal na mag-usap-usap yung mga yan. Mga leader, mga tol. Pero kahit nga si Biden at saka si Xi Jinping, panay usap niyan, kamayan, ngitian, picture, tanong. Best friend ba yan? Hindi naman eh. Chinese President Xi Jinping. At merong importanteng change ngayon na nangyari na hindi naganap during the Trump 1 administration. Under the Trump 2 administration ay mas nag-improve yung relasyon, personal relationship Naalala ko bigla si Harry Roque, mga tol, ganito rin yung mga pinopost niya ngayon eh. Ganyan din yung pinopost niya ngayon. ni President Trump at President Xi Jinping. Sa pagkapanalo ni Trump sa US elections, Kawawa naman si Junior. Nagkakasundo na si Trump at saka si Xi Jinping. Tingnan niyo mga tol, tingnan niyo mga post ni Harry Roque. pahayag na ng paniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na magandang kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa iba't ibang larangan, lalo na sa seguridad at pang-ekonomiya. Nel Maribuco. Ito mga kapatid, ang Amerika ba ay talagang naging na sa China? Kumbaga naging, alam mo yun, hug, yakap. Kumbaga best friend na tayo, kaibigan na tayo mga tol. Ito mga kapatid, mula naman to sa Net25. Ito panoorin natin mga kapatid. Ang sabi rito, Amerika o US binabantayan ng alyansa ng China at Houthi rebels. 21 hours pala nakakalipas. Patuloy na binabantayan ng Amerika o ng US ang umano'y alyansa at kolaborasyon ng China at Houthi rebels na nagbabanta sa kapayapaan sa Red Sea. Panoorin natin to mga kapatid mula rito sa Net25. Patuloy na binabantayan ng US ang umano'y natuklasan nitong alyansa at kolaborasyon sa pagitan ng China at Houthi rebels na nagbabantang sumira sa kapayapaan ng Red Sea. Mga tol, hindi mo masusukat yung relasyon nila sa pamamagitan ng mga picture lang, kamayan, alam niyo yun, yung mga ganung mga bagay. Bantay sarado nila ang bawat isa mga tol. Pero may banta sila bawat isa mga kapatid. Katulad na lamang nito, may namumuong alyansa daw sa Houthi mga tol. Alam nyo na kung ano yung grupong yun, mga rebelding grupo yun. 'Di ba? May alyansang nagaganap sa pagitan ng Houthi at saka sa China. Ngayon natuklasan to ng Amerika mga tol. Sa tingin mo, yayakap pa rin sila sa China?
Batay sa impormasyong inilabas ng ilang international news organizations, nagpapalitan umano ang China at rebelding Houthi ng serbisyo at war materials sa pamamagitan ng komplikado at patagong supply chain. Sa ilalim ng naturang supply chain, pinapayagan umano ng mga rebelde ang pagdaan ng mga barkong may Chinese flag kapalit ng mga Chinese-made weapons. Ang Yun, no? Kapalit ng mga Chinese-made weapon, pinapayagan nila yung pagdaan ng mga barko na may Chinese flag o China flag, mga tol. 'Di ba? So para hindi sila galawin nitong Houthi, no? Daan kayo, pwede kayong dumaan. Pero ang kapalit nun, susuplayan sila o bibigyan sila ng mga armas. naturang sistema ay binuo umano ng mga rebelde mula pa noong nagsimula ang mga sunod-sunod na pag-atake sa Red Sea. Sa pamamagitan nito ay nagagawa ng mga rebelde na makakuha ng mga advanced components para sa kanilang ballistic at cruise missiles. Batay pa sa US intelligence, pinaplano rin ng mga rebelde na gumawa ng daan-daang cruise missiles na may kakayahang abutin ang mga bansa na nasa Persian Gulf gamit ang mga military component na nakuha mula sa China. Kung magkakaroon ng labanan mga tol, ang mga sandatan nito puro mga China-made. Bagaman hindi direktang itinuro ng US ang Chinese government na may pakana rito, makailang ulit na umanong nakipag-ugnayan ng Washington sa Beijing upang ipaabot ito kasama ng mga kumpanyang may kaugnayan sa naturang supply chain, ngunit wala pa ring sagot dito ang Chinese government. Diba? Sa tingin nyo ba mga tol, yakap yan? Holding hands? Best friend? Kaibigan mga tol? Diba? Binabantayan nila ang bawat isa. Dahil nga nagkakaroon ng mga ganitong mga bagay, nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari na kailangan paghandaan. Hindi mo talaga matutukoy kung sinong kaibigan mo sa hindi. Kailangan nila maging matalino sa isa't isa. Kapag magkaharap silang parehong presidente, ano yan mga tol, tawag dito, kamayan yan, shake hands, picture-picture, pero after nun, nakangiti bawat isa yan. Diba? Nagmumurahan yan mga tol. Anyway, bahala ka na rin din kung gusto mong maniwala kay Banlawi. Bahala ka rin sa buhay mo kung gusto mong maniwala sa kanya. Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.